Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 4:58 ayon sa Philippine Standard Time. At para gumanda ang ating gising ngayong Martes, good news po agad tayo, no? Humina na nga po si Bagyong Agaton at ngayon ay isa na lamang low pressure area o LPA. Magtutuloy-tuloy na nga ba ang magandang developments at bubuti na nga ba ang lagay ng ating panahon dyan sa Mindanao? Yan ang sabay-sabay nating aalamin sa ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung Weatherman Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Martes, January 21, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. Mga kababayan, atin po nga alamin ang lagay ng ating panahon ngayong Martes, no? Dapat ba tayong magdala ng payong o magiging maganda naman ba ang lagay ng ating panahon? Para po malaman natin ang aasahang lagay ng weather for today, atin pong makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at good morning rin sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, gaya nga po ng aking nabanggit, no, kahapon nga po ay natanggap natin ang magandang balita na si Bagyong Agaton ay humina at ngayon na isa na lamang low pressure area o LPA. Ano nga po bang dahilan bakit humina itong nasabing bagyo? So ngayon nakita natin ditong nakalipas na mga araw, halos talagang nandyan yung LPA at naging bagyo ng si Agaton. At kahapon nga, bandang alas 10 ng umaga, kung makikita natin itong LPA na nandito sa ating loob ng PAR sa may area ng east ng Davao City, halos yung pinakang ulap niya ay na-disorganize. Ibig sabihin, kumalat at halos nagwalan siya ng sirkulasyon. Ang naging dahilan nito ay yung pasok o yung cold intrusion na malakas na hanging amihan. Dahil malamig ang hanging amihan at dry ang air mass, hindi yun favorable para lumakas ang bagyo. Kundi isang factor yun kung bakit nagwi-weaken ang isang tropical cyclone at nagiging LPA. Kung mapapansin natin, dahil sa malakas na amihan, ito ay magdudulot ng malamig na hangin at naiimpluwensya nito ang temperature ng dagat o yung tinatawag nating sea surface temperature. At dahil sa pag-cool down ng bahagya ng sea surface temperature, na kung saan alam natin ang warm temperature ang source ng fuel ng mga bagyo, ay hindi na to halos magiging favorable sa development o intensification, bagkus ito ay hihina pa. So yun yung nakikita nating dahilan kung bakit yung ating bagyong si Agaton ay naging na lang isang low pressure area. Alright mga kababayan, nalaman po natin no, ang dahilan sa paghina ni Bagyong Agaton. At ngayon naman aalamin po natin itong mga iba pang detalye hinggil sa low pressure area na ating binabantayan. Mr. Cada, ano na nga po ba yung exact location ng LPA ngayon? And given its location, aling mga lugar po sa Mindanao ang makararanas pa rin ng mga pag-ulan? Sa ngayon, kaninang alas 4 ng umaga, ang pinakang sentro nitong LPA ay nandito halos 415 km timog silangan ng Davao City. At dahil doon, yung mga lumpo ng kaulapan nitong LPA ang magbibigay ng mga pag-ulan sa may area ng Northern Mindanao, Caraga Region at some portion din ng Eastern Visayas. Alright mga kabayan, narinig po natin yung mga lugar na magiging maulan. No? So kahit po ito'y naging LPA na lamang, patuloy pa rin po natin bantayan ang lagay ng ating panahon. Especially kapag yung mga pag-ulan ay walang paghinto. No? Yan po'y posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kung kaya't continuous monitoring ang ating gagawin sa lagay ng ating weather. At Mr. Cada, ngayong naging LPA na nga lang po si Bagyong Agaton, no? Ano na nga po ba yung mga dapat nating i-expect na senaryo? Ito po ba yung may posibilidad pa rin na maging bagyo ulit at tumama sa kalupaan o mas posible ba na ito ay mag-dissipate na lamang? Sa ngayon, sa nakikita natin at base sa mga data na ating ina-analisa, at katulad nga nitong ating satellite, makikita natin na may lumpong pa rin ang kaulapan. Pero yung sirkulasyon niya ay not well defined na. So may posibilidad ito na mag-dissipate, pero hindi lalabas siya ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, maglalaho ito dito pa rin sa loob ng ating PAR. At dahil nakikita natin yung hangin niya ngayon
ay halos nasa less than 40 km per hour. Ang tropical depression po kasi dapat more than 45 km per hour ang maximum sustained wind. So yun yung nakikita natin, hindi ito lalabas kung bagkus ito ay halos malulusaw na lang o tinatawag nating madidissipate na lang dito sa loob ng ating PAR. Pero continuous monitoring pa rin tayo dahil every now and then nagbabago talaga ang mga weather system. Alright, Mr. Cado, nabanggit niyo po yung pagdi-dissipate nito, no? So yun po yung most likely mangyayari kay dyan po sa LPA na ating binabantayan. And having said that, kailan nga po ba natin maaasahan ng pagdi-dissipate ng tuluyan nitong LPA at kailan po natin naaasahan ng pagganda ng lagay ng panahon dyan po sa Mindanao? Sa ngayon, dahil nandyan pa rin, almost quasi-stationary pa rin itong ating LPA, ay magbibigay pa rin to ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dun sa may area ng Northern Mindanao at dyan din sa may Caraga region at dito rin sa may Eastern Visayas. At dahil doon, halos mga 2 to 3 days pang makakaranas ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan dyan. At maaaring pagsapit ng Sabado, kung itong ating LPA ay hahatakin itong tinatawag nating cold front dahil magkakaroon ulit tayo ng buntot ng cold front at sasama ito pa itaas at yun yung ating titignan kung talaga magkakaroon ng improving weather ang area po ng Kabisayaan at Mindanao. Alright, mga kababayan, magkakaroon pala tayo ng 3 weather systems. No? Una nga po itong northeast monsoon dito po sa atin sa Luzon. No? Tapos meron na po uling signs ng pagkakaroon ng tail end of a cold front dyan po sa Visayas. At tignan nga po natin, no? Dapat po nating i-monitor ang lagay ng ating panahon dahil may posibilidad na itong low pressure area na ating binabantayan ay sumama dyan sa tail end of a cold front. At ayon nga po kay Mr. Cada kanina, no? Kapag nga po ito'y nangyari, posibleng magtuloy-tuloy na ang pagganda ng ating panahon dyan nga po yan sa Mindanao. At Mr. Cada, kasabay nga po ng pagkilos ng LPA sa Mindanao, no, ay ang pag-iral naman din ng hanging amihan sa Luzon at Visayas. At ito ang weather system na ito nagbibigay sa atin ng maginaw na panahon, kaya mahirap gumising ngayong umaga eh. And having said that, ano po ba yung top 5 lowest temperatures na ating naitala kahapon? So dahil nga malakas ang ating amihan o yung ating northeast monsoon, nakapagtala tayo ng malamig na temperatura dito sa malaking bahagi ng Luzon. Unang-una dito sa may Baguio City, 8.4 degrees Celsius ang ating nai-record. Dito naman sa Lawag 13.3, dyan sa may Basco, Batanes, sa may area ng extreme northern Luzon, halos 15 degree. At dito naman sa Malay, Baclay, Bukidnon, ito ay mataas na lugar dyan sa Mindanao, nakapagtala tayo ng 15.5. At sa Tuguegarao City, na halos naitala natin ang 15.9 na temperatura. Alright mga kababayan, nakita po natin yung ating top 5 lowest temperatures at dapat babantayan po natin ito, no? Dahil nga po, ngayon nga po January to February ang peak season ng amihan. So asahan natin na mas bababa pa yung mga aasahan nating temperatura. So mas lalamig pa yung aasahan nating panahon. At Mr. Cada, dagdag kaalaman, no, sa mountain climbing naman po tayo, no, the higher you climb, the thinner the air gets at mas lumalamig nga po yung panahon. Ngayong maginaw nga po yung panahon dahil sa hanging amihan, ano po ba yung mga dangers na nagbabanta sa mga kababayan nating mahilig sa mountain climbing? Ano po ba mga dapat nilang tandaan kapag sila'y aakyat ng bundok? Para sa ating halos mga Pilipino na mahilig umakyat ng bundok, meron tayong tinatawag na pag-akyat tayo, katulad ng nabanggit mo, Hari, yung temperature decreases with height. Makikita natin dito sa ating screen, yan yung halos level ng bawat height o yung altitude na pag tayo ay pumupunta sa mataas na lugar, ay nagdi-decrease ang temperature. Ang tawag natin doon sa meteorology o sa science ay yung lapse rate. Rate of temperature change with the altitude. Ibig sabihin, habang tumataas tayo, ay bumababa ang ating temperatura. At ang average na tinatawag nating lapse rate sa temperature ay 6.5 degrees Celsius per kilometer. Ibig sabihin, kung nasa 1,000 meters tayo, kung aakyat doon yung ating mga kababayang mountaineers, na ang temperatura ay 23.5, pagdating nila sa level o altitude ng 2,000 meters, ang temperature na lang doon ay 17 degrees Celsius. Kaya sa ating mga mountaineers, kailangan talaga yung basic na gagamitin kung aakyat tayo ng bundok, kailangan meron tayong right climbing equipment, yung first aid kit natin, at kailangan umakyat tayo yung grupo, climb in groups, enough preparation. At para naman din natin malaman kung ano magiging lagay ng panahon dun sa lugar na akyatan natin, importante meron tayong mga gadgets katulad ng compass, kung meron tayong temperature, thermometer para sa pagtala ng temperature. Napaka-importante nun. Katulad nitong sa Mount Pulag, Benguet, yan yung mga inaakyat ng ating mga mountaineers
na kung saan napakalamig ng temperatura dyan, lalong-lalo na po ngayon. So, kailangan yung mga jacket natin, tsaka kailangan kumpleto talaga tayo ng gamit. At ang importante, halos kailangan pag-ingatan natin at kung maaari ang rekomendasyon natin, kung aakyat tayo ng bundok, ay huwag yung taglamig. Dahil nandyan rin yung mga posibilidad na magkaroon tayo ng tinatawag na hypothermia o yung malamig na temperatura na idudulot sa ating katawan. Alright mga kababayan, dahil nga po ngayon malamig ang ating panahon, no? Kaya po natin ito itinanong para nga po bigyang gabay yung ating mga kababayang umaakyat ng bundok. Narinig naman po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada, kapag po ganitong malamig ang ating panahon, nire-recommenda po na wag na lamang po munang umakyat dahil marami po mga dangers na nagbabanta kapag ganitong malamig ang panahon at aakyat ng bundok. At napag-uusapan pa rin po ang hanging amihan, Mr. Cada, no? Ito nga po yung nagdudulot din ngayon ng maalong karagatan. And having said that, nakataas pa rin po ba ngayon yung gale warning natin? At anong mga seaboards po ba yung kasama rito at makararanas ng maalong kondisyon? Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng malakas na hanging amihan o yung pagbugso ng northeast monsoon. Dito sa ating wind map, halos ang buong seaboard ng Luzon, dito sa northern, dito sa western at sa eastern, mataas pa rin ang pag-alo ng karagatan dyan. Sa Kabisayaan, nandyan pa rin talaga yung ating maalon hanggang sa napakaalong karagatan, kaya delikado pa rin po ang maglayag. At dito rin po, dahil nandyan naman yung pinagsamang epekto ng hangin ng ating LPA at yung pong amihan, so sa may Caraga region lamang tayo, may mga nakataas na gale warning. So delikado pa rin pong maglayag ang ating mga kababayang mangingisda, lalong-lalo na po yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Yung malalaki naman pong barko o yung mga malalaking sasakyang pandagat, maging alerto po sa mataas ng pag-alon ng karagatan. Alright, bilang panghuli na lamang po Mr. Cada, ngayong araw ng Martes, dapat ba tayo magdala ng payong o magiging maganda ba ang lagay ng ating panahon? Ano nga po bang dapat asahang lagay ng panahon for today? Pakilahad naman po nilalaman ng 5 AM weather forecast ang Pag-asa at ganun din po, kasabay po yung inyong mga last few reminders para sa ating mga kababayan given the said weather conditions. Sa ating pagtaya ng panahon, dahil pa rin nandyan ang tinatawag nating low pressure area na yan yung previously na minonitor nating bagyo, asahan pa rin natin may mga katamtaman hanggang sa kuminsan o malalakas na pag-ulan dito sa may area ng Mindanao, particular dyan sa may area po ng Caraga, Hilagang Mindanao at kasama na rin dito sa may Eastern Visayas. Yung natitirang bahagi naman po ng Kabisayan at Mindanao, may mga light to moderate rain showers at thunderstorm. Dito naman, sa may area ng Luzon, particular dito sa may Northern and Central Luzon, nandyan po yung ating malamig na amihan at kasama po ang Metro Manila. Asahan po natin yung mga isolated light rains at expect po natin ang paglamig ng temperatura sa mga darating pa ring araw. Alright, maraming salamat po Mr. Cada at mga kababayan atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Ngayon namang alam na natin ang aasahang lagay ng panahon, alamin na rin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Kung gusto mong picture ng sunrise, dapat by 6:25 gising ka na. At kung gusto mo naman picture ng sunset, dapat 5:49 ay wala ka na sa inyong opisina. Moonrise po natin 9:05, ang ating moonset 9:27, may illumination po yan na 80%. At makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na January 24. Ang last quarter moon nga po yung phase ng buwan kung saan ito'y kalahating parte lamang ang naiilawan. It rises around midnight and sets at noon. Para naman po sa mga kababayan nating mangingisda, ito po, para magsilbing gabay, ito nga po yung tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ng NAMRIA. Ang ating high tide to 11 p.m. may taas po na 0.44 meter. Ang low tide po natin 7:53 a.m. may taas po na 0.02 meter. At mga kababayan, kasabay din po ng pagbabantay sa lagay ng ating panahon, binabantayan din po natin yung update mula po sa NDRRMC. Hinggil nga po yan sa mga pinsalang idinudulot nito, dyan po yan sa Mindanao. Alamin po natin ang mga detalyeng yan sa ating pagbabalik.